Okay, good morning class. Ngayon po is i-discuss ko kung paano mag-develop ng system na kung saan gumagamit tayo ng crude database. So yung magiging database po natin is SAMP. Bali magkakaroon lang po tayo ng konting review sa mga SQL queries para di naman kayo malito dito kaka-query. Naintindihan nyo ba? So ayun. Bali ang first na gagawin nyo, kung nakita nyo man may sinend ako sa inyo link. Sinend ko na lang para di nyo na ulit tatanungin ulit sa akin. Pag pinindot nyo yung link, makikita nyo to website na to. Tapos, pag pinindot nyo yan, magda-download yan, syempre. Ito yung lilitaw. Kita nyo. Tapos, pagka-download nyo, i-next nyo lang. Next. Then, bago nyo i-next class, make sure na i-copy nyo po yung directory. Tapos, ito yung main project, di ba? So, ulitin ko na lang. Close natin yung solution. Don't save. Kasi ito yung first step na gagawin nyo, class. So, mag-create muna kayo ng project, tapos make sure ang piliin nyo is Windows Form app na may .NET framework. Ayan, open and close parenthesis. Kasi pag sinerch nyo yung form, ang lilitaw dyan, yung walang .NET, which is this one, yung ginagamit nyo, di ba? At saka yung may .NET. Kasi ang pinagkaiba ng may .NET at saka na walang .NET, yung may .NET po, hindi kayo, makakapaglagay po kayo ng SQL data connector. Pero dito, wala siya. Papakita ko sa inyo mamaya. So, dito muna tayo sa .NET. So, i-next lang natin. Tapos, makikita nyo yung project class. May references tayo dito. So, yung references na yan, i-next nyo lang to. Di ba, nakopy na to. Next nyo na lang. Install nyo na lang siya. Tapos, yes. Then, finish. Kasi, right-click nyo yung references na to and add reference. Tapos po, dito lang po kayo dito sa assemblies. Assemblies po, no? Hindi project, hindi sa share projects, hindi sa COM. Pwede din sa browse. Ito yon. So, dito muna tayo, no? I-browse nyo muna siya, tapos ipipaste nyo po yung directory kapag na-install na. Enter. Makikita nyo yung MySQL data. Ito, gets nyo? I-add nyo yan. Tapos, i-okay nyo yan. Makikita nyo yung MySQL data dito. Sir, ano yung sinasabi mo kanina na kailangan may .NET framework? O sige, close natin yung solution. Don't save natin. Tapos, create tayo ng project. Ito, WinForms app. Wala siyang .NET, di ba? So, i-next nyo lang siya. Then, next, then create. Wala siyang reference dito. So, ang mangyayari niyan, since wala siyang reference, hindi nyo mai-import yung MySQL data connector. Ayun o, kahit hanapin nyo man yung reference, wala siya. Gets? Kasi pinagkaiba na may .NET at saka walang .NET. So, make sure po kapag mag-create kayo ng project, so make sure po kung mag-create kayo ng project, dapat po may .NET framework siya. Ayan, form. Tapos, ano naman, dito na nga lang. Ito, yung may .NET. Tapos next nyo lang yan, tapos create. Tapos, kapag na-add nyo na siya, kahit mag-create kayo ng project, di ba right-click, tapos add reference. Punta lang kayo dito sa browse, ito na yung SQL data. So, i-check nyo lang yan, tapos i-import nyo lang siya hanggang sa lumitaw yung MySQL data dito. Ganun lang kadali. Kuha niya. Ako lang yan, naka-record naman yan. Nakukuha niya? Ulit, sige. Right-click. Add reference. Projects. Ay, dito lang sa browse, sorry. Tapos, naalala nyo yung kinapi kong link kanina ay directory. Pag finish nyo yan, ito lang yung lilitaw. And make sure po, tapos na yung installation ng MySQL data. Saan nanggagaling yung link? Ito po, dito nyo siya i-download. Tapos pag na-download ulit, pindutin nyo lang yan, tapos next nyo lang to. So, kuha nyo na. Kasi hindi kayo makakapag MySQL query kapag hindi kayo nag-import ng MySQL data. Ganun lang kadali. So in short, we have to download first the library before using it. Ganun lang. So basta makita nyo lang yung MySQL data dito, okay na. Tapos, punta tayo sa SAMP. So yung SAMP, so magkakaroon tayo na medyo introductory part dito. So kailangan natin i-start yung dalawa. Ang gagamitin lang naman kasi natin dito yung MySQL. Yung Apache kasi, exclusive lang po siya sa web development. Pero turn on na rin natin yan just to make sure na hindi magkakaroon ng error during the development of our system. So, pagka dito, class, pindutin nyo lang yung admin.
So pagka-admin, nantayin nyo lang mag-loading yung localhost kasi minsan mabagal siya. Tapos po, mag-create lang po tayo ng new dito. Then, ipapangalan na lang natin siya ng inventories. Tapos create nyo lang siya. Tapos maglagay tayo ng table dito, sabihin nating product. Sorry. Product. Tapos, usually, ang columns natin dito, sabihin nating 4. Tapos dito po, lagay natin ID. Tapos length and values natin, usually, ako sinasagad ko na ng 255. Pero depende na sa inyo kung paano nyo titimplahin. So dito po, naka-varchar tayo, sabihin nating product. Ayan. Tapos dito po, sabihin nating quantity. So yung quantity, siguro varchar na lang. Okay, integer. Ayan. Tapos class, make sure po yung ID natin. Dapat i-check po natin yung auto-increment. Yung auto-increment po, kapag po nag-add po tayo or nag-i-insert po tayo through query, automatic na po mag-a-assign ng value based po sa last number po ng ID sa table. Nakukuha. So, kailangan nyo pong i-check yung auto-increment, no? AI. Auto-increment ang meaning yan. Ibig sabihin, automatic na siya mag-i-increment. So, mamaya, papakita ko yung example. So, dito po, sabihin natin, price. Yan. Tapos, maglagay lang tayo. Yan. Tapos po, kapag okay na class, pindutin nyo lang po yung save dito. Bagal. Di ba kapag na-save na, meron na po tayong structure dito na product table. So, ito, i-discuss ko sa inyo yung auto-increment para maalala nyo siya. So, whenever we insert, kunwari, lagay natin, no, bigay kayo ng product, kahit ano, sabon, sige. Tapos, may quantity po tayo ng, sabihin nating 10. Tapos, yung price niya po is 30. Kada isa, no? Tapos po, kapag ginaw natin yan, chinek natin ulit yung structure, tapos, pindutin lang natin yung product, makikita nyo na may ID na siya agad naka-insert. O, insert tayo, let no. Wala akong lalagay sa ID, pero supposedly, kapag naka-auto-increment, automatic, i-insert niya is 2. So, sabon, panlaba. Sabon, panlaba. Eh, hindi kayo nag-aral nung Pilipino. Naglalagay insert tayo ng letter G kapag gano'n. Letter G and G. Tapos, quantity, sabihin natin 10. Tapos, sabihin natin tag 25 to. Tama ba? Tapos, kapag pinindot natin yung product, mali mo 2 in 1. Makikita nyo po dito sa ID na may 2 na siya. Kasi class, nilagay po natin or chinek po natin yung auto-increment na checkbox. So kapag kasi hindi yan naka-auto-increment, hindi siya mag-a-add ng ID. So you have to manually insert that. So ganun lang po yung auto-increment, kung naalala nyo pa. Next. Hindi siya mag-process kung hindi naka-auto-increment. Hindi. Tapos hindi pa ganyan itsura ng table nyo. O sige, mag-create tayo ng hindi naka-auto-increment, no? Sabihin natin, ito. Tapos create natin class. Tapos lagay po natin dito is product. ID, amount, quantity, product pala to. Tapos dito po is price. Lagyan natin values, 255 na lang lahat. Hindi naman natin ito gagamitin So nakikita nyo class, hindi naman ito naka-check, di ba? Tapos mag-save tayo dito. Kung makikita nyo dito class, sabihin niya, indexes daw, no index defined, since hindi po naka-check yung auto-increment natin. Kaya po, pag dito, class, subukan natin mag-insert dito, no? Ayan. Hindi ako mag-insert ng ID. 1, 1, 1. Tapos, i-go lang natin yan. So, sabihin niya, wala daw product ID. Hindi siya makakapag-insert. Kaya nga, pag sinek natin, class, ayan, 0 siya. Sir, subukan mo nga mag-insert ulit kung magwa-1 siya. Sige, 1, 1, 1 ulit. Kasi go natin yan. Tapos, check lang natin yung table nating product. 0 pa rin siya. So, yun po yung essence ni ID. Kaya nga kapag nagkakaroon tayo ng registration, usually ID natin is naka-base kung pangilang ka sa database. Kahit anong pong lisensya, kahit anong ID. Naka-base po sa database yung ID nyo. Nakukuha.
Sige po. Next, so dito po tayo magfo-focus sa inventories. So inventories na po yan, ang first po na gagawin natin is kapag po maglo-load po tayo ng system, dapat ilo-load na niya yung mga data galing sa database papunta sa data grid view. So yung data grid view po natin, isa po siyang tables under the .NET framework. So parang table siya pero actually table siya. So dito lang po tayo sa .NET, I mean sa Visual Studio, sorry. Tapos, gawin na nating aesthetics, no? Mag-add po tayo ng nugget packages. Tapos, pwede tayong nugget. Guna lang. So search lang natin yung Guna. Ayan, install lang po natin yan. Tapos I accept, alam ko tinuro ko na, ulitin ko lang naman. Tapos dito po, sa toolbox, kung nakikita nyo class, nag-loading yung Guna UI WinForms. Pero kapag hindi siya nag-loading, usually yung nagiging problema nyo, ang gawin nyo lang, i-exit nyo lang yung application nyo, make sure na nakasave yung file nyo. Save nyo muna, tapos exit, tapos open nyo ulit yung IDE nyo. Hindi lang kasi na-initialize na maayos yung toolbox nun. Kaya kahit in-install nyo siya, hindi siya lilitaw. So, i-restart nyo na lang yung IDE nyo. Ganun lang yung solution doon. Next, so search nyo lang po data grid view under the Guna. So, ayan. So, dito po, pag lumitaw po yung license po, request trial key lang kayo, tapos lagay lang kayo ng kahit ano dyan. Hindi nyo naman kailangan seryosohin yan. Tapos i-activate nyo lang siya. O yan, tapos na. Tapos po class, ang kinagandahan dito sa Guna kasi meron tayong we have two different types of data grid view dito sa toolbox natin. Kaya pag sinearch natin yung data grid view, lilitaw yung data grid view ni WinForms at lilitaw yung data grid view ni Guna. Pinagkaiba po kasi nila, syempre aesthetics. Mas maganda pa rin sa Guna. Para ano lang yan, Guna text box, tsaka WinForms text box. So dito po sa Guna class, pindutin nyo lang po ito, tapos i-uncheck nyo lahat. Gets? I-uncheck nyo lang, basta walang matitirang check. Tapos palitan nyo po yung pangalan to. So lagay natin dyan DGV products. Inventory pa lang to, no? Hindi pa to ordering system. So ang ginagawa lang natin sa inventories, nagkukrud lang tayo. Next po, dito po class, double click nyo lang yung form. Tapos proceed kayo sa taas. Lagay nyo lang po dyan using mysql.data.mysql client. So yung ano naman po natin, IntelliSense, automatic naman po siya magsasuggest po sa inyo ng code. So you don't have to memorize this po. Basta alam nyo lang yung MySQL, siguro alam nyo naman yun, no? So dito po is i-import nyo lang siya. Kasi pag class, wala tayong MySQL data, hindi natin to may import. Ayoko na pakita kasi medyo time consuming siya. Alam buburahin ko pa sa inyo. Tapos, para makita nyo lang mamula to. So, syempre class, pag binura nyo to, automatic, ito. Pag binura nyo yan, automatic, mamumula to. Kasi di naman niya mahanap yung MySQL client eh. So, ganyan lang, i-import nyo. Tapos class, magde-declare po tayo dito ng function. Yung pinag-aralan natin dati, yung function, yung nasa test nyo. So, mag-void na lang tayo. Public, void, load data. Open and close parenthesis. Yan. So, ang dali, no? Tapos po, class, maglalagay po tayo dito ng sa taas is public string on string. Ibig sabihin po, dito po sa public string on string, ang equivalent niya po is kung saan tayo ko-connect. So, equal po siya sa string. Siyempre, string muna eh. So, ilalagay po natin is data source is equal po siya sa localhost. Bakit po localhost? Kasi po, localhost po ito. Ayan o. Pero kung ayaw nyo po localhost, strip nyo po yung 127.0.0.1, pwede rin naman po. Gets? Pero localhost na lang para hindi kayo ma-stress. So, yung localhost na yan, nalagay po natin dito is username. Typically po, username natin is root. Password po, madalas wala. So, pag wala po, leave it blank na lang siya. So, password equals, wala ka nang lalagay. Lagay ka lang agad ng semicolon. Nakukuha nyo ba? So, pagka semicolon class, next po is, ano po daw na database? Anong database na kinrate natin kanina? Inventories. So, yun na. Meron na tayong ano. So, whenever we use the const string, alam na ng system natin kung saan siya ko-connect.
kung saan pong IP address, kung ano po username at saka password for authentication, at anong database po siya yung i-query niya. Next po. So since meron na po tayo constring dito class, ang gagawin naman natin sa constring is make sure na makakapag-connect tayo. So paano yun? MySQL connection is equal po siya sa, ang tawag po dito is con. Parang sinabi natin, string constring. Ito, MySQL connection con. Syntax lang talaga siya. So variable po yung con natin. So yung con natin is MySQL connection. So equals po siya sa new, bago. MySQL connection. Tapos open and close parenthesis, semicolon. Ilalagay nyo lang po dyan yung con. Ibig sabihin po, sorry, constring pala. Ibig sabihin, class, no, yung connection po natin, kapag po tinawag po natin yung con, automatic, tatawagin na niya to. Required po yan, syntax yan. Isa po yan sa mga i-memorize nyo. Next, so yung my connection nyo po, maglalagay po tayo ng try-catch. Nag-try-catch na tayo? Sige, pakita ko yung difference mamaya. Yung try-catch po, para yung logic niya is equivalent lang ng if-else. So yung try po, doon po yung ilalagay natin yung code block na kung saan may itatry po siyang code block doon. So kapag nagka-error po yung code block, automatic magto-throw po siya ng error. So yung error na yun, i-display mo, bahala na kayo paano nyo i-display. Pwedeng message box, pwedeng message box ulit. So yung ika-catch po natin dito is exception, yung error, tapos X. Tapos open and close parenthesis, meron po tayo exception dito. Tapos paano natin i-display daw yung error? So message box tayo. Kasi di ba class, kung naalala nyo, typically kapag nagkaka-error yung system nyo, nag-alt tab yung application nyo, tapos papakita nyo yung error sa loob. Parang ganito, ayan o. So message box.show, mamaya papakita ko yung difference na may try-catch at saka walang try-catch. So message box.show x.message. Ito po, class, lagay natin sa comment para hindi nyo malimutan na ibig sabihin po nito is to display the error inside the message box. Piniprint nyo lang error. Ganun lang kadali. So, susubukan niya class kasi not all the time, no, gumagana po yung constring natin. Malay nyo, yung sum nyo nakapatay. So, magpiprint siya ng error kapag nakapatay. Pero pag nakasindi, syempre, hindi siya magpiprint ng error. So, yung try-catch po natin, ilalagay po natin dito is MySQL. Maglagay muna tayo dito ng query. So, string query is equal po siya sa select all from, ano pangalan ng table natin? Products yun. Yan, product. Wala ko tiwala sa inyo eh. Di ba meron na po tayo string query at saka may string connection na po tayo. Next na gagawin natin class is gagawa tayo ng MySQL command. So CMD ang pangalan niya equals new MySQL command. So open and close parenthesis, ang ipapasok po natin sa parameters niya is query. Tsaka yung con. Siyempre, ano yung query? Tapos, saan niya gagawin yung query? Ano lang. Nakukuha niya class. Ganun lang kadali. Next po. Ang next na gagawin natin class is maglalagay po tayo ng adapter. So yung adapter na po yan, i-convert niya po yung data table, papunta po siya sa list. Parang yung charger nyo. Paano kayo nag-charge? Gumagamit kayo adapter, di ba? Yan lang kadali yung analogy doon. Basta, nasa syntax na yun. So next, lagay nyo po is MySQL adapter. Data adapter. Tapos lagay po natin pangalan na adapter. So parang ginawa nyo lang dito, MySQL command, CMD, MySQL data adapter, MySQL connection. So yung adapter po natin is equals po siya sa new, tapos MySQL data adapter. So ano ipapasok natin sa MySQL data adapter class? Subukan muna natin yung CMD. Kuha. Ay, pasuyo kay Sir Noel. Susi ng office. Thank you. Ayan na. Next po.
So, ang gagawin naman natin, class, since may adapter na tayo, maglalagay tayo ng adapter.fill. So, if i-fill po natin, class, is, ano i-fill natin? Siyempre, wala pa. Kasi ito yung binabasa nyo, dataset pa. Nakakuha nyo? Nakakuha nyo, class? Wala muna yan. So, lalagay muna natin, class, is system dot hanapin natin. Wala, nawawala. Nawawala. Nawawala siya. May nakalimutan nata ako import. Kita ko na. Data tables. Bukan muna natin to. Tapos lagyan natin ng TB. Ayan. So class, dito po is nag-error siya. Subukan muna natin to, no? So, dito po, class, mag-create po tayo ng data table. Kasi dyan po natin, i-fill po yung data table. So, lalagay po natin adapter.fill, tapos TB. So, pag na-fill na po natin, tapos nakikita nyo yung data grid view na to, di ba? So, yung DGV products na to, class, ikakopy nyo po yan. Tapos po, ilalagay natin next dito is DGV products.data source. Is equal po siya sa TB. TB? O, DT. DT. Sorry, baliktad. Data table. Susubukan natin, no, kung magra-run. Di nag-run. Ba't kaya? Wait lang. Kasalanan nyo yun eh. Hindi kayo nag-load. Check natin yung query, no? Product. Select all from product. Tapos system.data, data table. Ayaw niya. Caps lock yung product, hindi naman siya. Inventories. Okay naman inventories. Tapos next, subukan muna natin i-close. Pagkanayin ko muna yung try catch. So ito yung magiging try catch class. Hindi rin nagpiprint yung try catch. Sorry. Gets ko na. Di pa pala natin tinatawag yung function. Di pa natin to kinocall. Tataka ako, di gumagana pati try catch eh. I-call po natin siya dito after natin ma-initialize yung component. Gets niya? I-call po natin. Sorry. Di pala natin siya tinawag kaya hindi gumagana. Siyempre, pag ikaw, hindi ka naman mag-respond pag di ka tumatawag. Ay pag di ka tinatawag. So ayan po, nag-loading na po siya. So sorry no. Paano naman po yung try catch, no? Pag in-stop po kasi natin yan, tapos pag in-start natin, no, magpapakita po siya ng error. Sinabi niya unable to connect to any specified MySQL host. So yan po yung catch exception. Ito po siya, oh. Kaya nga makikita nyo, may message.box.show, message.box.show X message. So, yung X na po yan, meaning po niya, exception, yung error mismo. Ayan o, naka-message box siya. Sir, paano naman kapag walang try catch? Sige, buray natin yung try catch, no? Ayan, buray natin yung try catch. So, yan, recta code lang yan, nakikita nyo, di ba? So, pag in-start natin yan, tingnan nyo yung magiging error niya. O, di ba? Dito siya nag-error. Gets? Imagine niyo kapag ginawa niyo, naka-publish na yung application niyo. Publish meaning naka-ano na siya, export. So, paano niya papakita yung error? Wala, mag-i-stop lang yung system niyo. Wala na siya papakitang error. So, pwede niyo naman ilagay class, no? Balik natin yung try catch, no? Yan. So, imbis sa X message, sabihin niyo na lang na class, make sure, no, kung maglalagay po kayo ng message box or any error indication, please be specific. Sabihin natin na ano tawag doon?
database is offline. Make sure turn on the database. Wala na akong maisip eh. Nakukuha nyo class? Bakit pag the next line mo sa message mo? Ayan database is offline. Make sure turn on the database. So pag nabasa na yun ni user, alam na niya yung gagawin niya. Ito turn on niya lang yung sum. Sa pato. I-okay nyo lang siya. Kasi yan yung magiging disadvantage kapag hindi malinaw yung pagpiprint nyo ng error. So again po, make sure po kapag po meron kayo error indication, please be specific. Para yung mga user nyo hindi malito. Kasi isa sa mga gine-grade ko kasi doon is yung user experience. Kapag nag-gets ko yung system nyo, mataas yung grade. Pero pag hindi ko nag-gets yung system nyo, yung nalito-lito pa ako, ay, automatic, minus kayo. Diniscuss ko na yun, di ba? User experience. Diniscuss ko na yun, di ba? Basta yung kahit first time ko lang gamitin, alam ko na siyang gamitin pag nakita ko na siya. Yun yung user experience kasi na-try ko na siya sa ibang application. Ganun lang. Sanay-sanayan lang. Kasi yun naman yung purpose ng technology to make our life easier and better. Pero pag gumawa ka ng application na nagpapahirap sa buhay, walang gagamit ng application mo. Kasi syempre, ba't pa ako gagawin ng application mo kung kung mahirap gamitin, ba't ko pa gagamitin? So, nakukuha nyo na class. So, ayan, meron na tayo select all from products. So, tapos na tayo sa retrieve under the CRUD. Next po, we have to tatapusin natin yung CRUD. So, meron pa tayong 2 hours. May meeting daw kayo. Next po, so, dito po kung makikita nyo class pag di-run natin. No? Meron po tayong 3 entries. Pwede natin adjust to kung gusto nyo. So, sige, ito na, pakita ko na nga yung difference. Ito naman po class, no. 'Di ba? Meron po tayong data grid view. Kapag ito yung ginamit nyo, data grid view ni WinForms, i-drag and drop lang natin 'yan. Tapos, pindutin natin 'to, uncheck, uncheck, uncheck. Kukunin niyo yung pangalan, ito yung data grid view 1 siya. Tapos ito, DGV products, buray lang natin 'to. Tapos po ito class, palitan lang natin ang pangalan. Tingnan niyo yung magiging itsura niya, no? O, diba? Pangatingnan. So, hindi siya responsive. Yung kailangan mo pa i-adjust yung table. Ayan, no? Ganyan yung itsura niya. O, tingnan niyo, no, class? Pag masyado malawak, no? Ayan. O. Nagkakaroon po tayo ng gray space dito, which is ang pangatingnan. So, kailangan pong tansyahin yung size po ng table natin. So, nakukuha nyo yung pinagkaiba ni data grid view ng Guna at saka data grid view ni WinForms. So, yun po yung pinagkaiba. So, balik natin sa original. Ayan. Do. Error. DGV products. Ayan. Ayan po. Yan po yung pinagkaiba nila. So, kahit class, kahit i-adjust nyo to, mag-auto resize na po siya yung table natin. Hindi tulad po dun sa data grid view ni WinForms, magkakaroon po tayo ng gray. So, pwede nyo naman po i-customize yan base po dun sa ano to, ba may ganyan. Pwede nyo naman po i-customize yung data grid view nyo based po dun sa pinili nyong kulay. So, paano po yon? So, scroll lang po kayo sa properties class. Tapos po, dito na, may makikita kayo dito na column header default cell style. Tapos class, kapag kinlik nyo yan, pwede nyo palitan ng kulay dito, sabihin natin kulay green. Tapos yung highlight nya, medyo padilimin natin. Yan, dark green. Tapos i-okay lang natin yan. Tapos class, tingnan lang natin yung result. O, ito siya. Sige. Nakukuha nyo class. So kayo na bahala kung paano nyo gagawin aesthetics yung data grid view nyo. Basta isipin nyo ng data grid view, ano yun, Matt? Yes, sir. Yes, sir. Kala ko, sir. So, sige po, proceed na tayo sa insert. Maglalagay lang po tayo ng panel dito. Kinuha ko na yung gradient, no? Pero di ako subukan natin mag-gradient class. Kasi mga favorite nyo to eh. Ayan.
Di ba? Ganyan yung gusto nyo, no? RGB. Ganyan yung mga gusto nyo eh. Ganyan kayo nag-i-style. Pag ganyan, may nakita akong ganyan mag-style, automatic, mali. Pangit tignan, no? Please, gawin nyo lang simple. Consistency lang ng kulay. Pare-parehas dapat kulay nyo. O kaya gumamit kayo ng shades. Shades of green, shades of blues, white. Pag sa kalokohan, ang dami nyo alam. So dito po class, text box tayo, no? Text box tayo. Pagdasal nyo na, di mag-error yung pagre-record ko. So sa text box na to class, meron tayong text box. Kasi ang i-insert natin dito, imbis na dito tayo mag-i-insert po sa PHP My Admin, mag-i-insert po tayo ng inventories natin through our application. So i-insert po natin yan class, typically is product, quantity, and price. Di ba ganun naman talaga yung pag-i-inventory? Kulang pa nga yan eh. Dapat may serial number pa. Pero hindi ko na ilalagay. Kayo na lang. Wala naman tayo gagawin sa serial number eh. Wala naman siya function. Kumbaga, kunwari, yung serial number kasi, doon natin malalaman if yun yung mismo product na yun. Kasi, may mga times na, kunwari, may nawawala. Tapos papalitan nila ng local. Usually, yung mga local, iba na yung serial number nun. Para yung iPhone, no? Kapag titignan nyo, pag bibili kayo iPhone, titignan nyo rin yung serial number niya kung nagmamatch sa box at saka doon sa cellphone mismo. Kasi yung iba, sinasabi nila may box pero iba pala yung galing sa iba yung box. Alam nyo naman, kapag nagbebenta kayo, hinahanap madalas yung box. So dito po class, maglagay lang po tayo dito ng placeholder. So yung placeholder, lalagay po natin dito is product. Para di naman malito si user nyo kapag nag-fill out po siya ng data. So copy-paste na lang po natin yan kasi nagmamadali tayo. Tapos palitan po natin to ng placeholder. So yung placeholder po natin, lagay po natin is quantity. Magka-try catch din tayo sa quantity. Kasi may mga times po na naglalagay po tayo ng string kahit number po ang inihingi. So magka-try catch tayo. Kasi piprint nyo na invalid input. Kailangan po yung quantity is a number, not text. So nagkakaroon lang po tayo ng form validation. So nakukuha nyo class. Next, yung price din po. So palitan po natin yung class. Yung placeholder niya, same logic. Nasa yung placeholder. Lagay po natin dito is, anong silalagay ko? Price. Sorry, mabilis ako makalimot, no? Pati plus yun, nakakalimutan ko lang eh. Sobra. So dito class, hindi, yun talaga yung mabilis ako makalimot. Yun lang yung disadvantage ko. Yung kahit ni-review ko yung lesson, minsan nakakalimutan ko siya. Kung may sinasabi si Miko eh. Yun lang talaga. Yun lang talaga red flag ko. So dito class. Class, dito na. So yung text natin is, kahit yung edad ko, minsan nakakalimutan ko eh. Yung kapag kapag tinatanong kung ilang taon na ako, di ba parang fill out ako, tinatanong yung minsan age. Binibilang ko pa. Kahit pinanganak ako ng 2000. Diba? Sige, tama na yung chismis. So next po class, yung text natin, lagyan po natin ng insert or add na lang. Masyadong techy yung add eh. Ay, masyadong techy yung insert. Baka di maintindihan ni user kung ano yung meaning ng add. Ay, ng insert, sorry. So dito class, so maglalagay po tayo ng buttons dito, which is, yung isa po is update. So ano ulit na update. So palitan lang po natin ng texto, gawin natin itong update. Laki ba space? Brace natin. Yan. Tapos class, palitan po natin yung kulay para ma-differentiate naman natin yung pinagkaiba ng dalawang buttons. Gawin lang po natin green. Okay na yan. Hindi na ako mag-aesthetics, kayo na lang. Ano talaga? Ano talaga? Pag ako may nakita ako sa report yung system, kumari mag-report kayo, tapos system nyo, ganyan yung itsura. Minus ko na lang kayo. See you next na lang.
Hindi, class, nagkakaroon talaga tayo ng minus kasi may rubrics akong sinusundan. Isa sa mga rubrics po natin is yung... Isa sa mga rubrics ko is design. User experience. Basta kapag alam nyo naman na gano'n yung tsura, baguhin nyo na. Huwag naman kayo gumawa ng application na pang 90s. Nasa 21st century na tayo. 21st century na tayo, no? Kasi yung iba gumagawa yung application nila mukhang pang Windows, Windows 98. Mga sinauna. Hindi, ganun talaga kasi sinasabi ko lang sa inyo para di na maulit. Paulit-ulit ko lang nire-remind. Sige. Kalimutan ko rin na maglalagay ako ng grade sa inyo. Sige, class. Tapusin natin to, no? So, yung add na to, class. Magkikreate po. Tinaka ko magkikreate ng function para di na kayo malito. Hindi, wag na lang. Bahala na lang kayo. So, dito, class, di ba meron tayong const string dito? So, i-copy-paste na lang po natin yan. Tapos, balik tayo dito sa add. Di nga efficient to kasi hard coding yan. So, dito, class, ang ilalagay po natin dito sa query sa pag-a-add natin ng button is insert into. So, lalagay po natin insert into. Saan nyo po i-insert, class? Sa product. Ano yung mga natin, class? Ano yung mga columns natin? Column header. So, yung column header po natin is product, quantity, at saka price. Product, quantity, tsaka price. Tapos, class, may values tayo dito. Ano yung laman? No, ano yung laman? So, di nyo naman kailangan i-memorize to kasi meron naman po tayong available na query online kung tinuro man ni Sir Argel sa inyo. Sana tinuro niya. Pero sa mga comsite, tinuro ko na. Sir Argel? Sa WebDev. Si Sir JC. Sige. W3 School. Di ba naturo sa inyo to? Andiyan po yung mga query natin, class. So, search nyo lang, no, class, insert into PHP. PHP tayo, kahit hindi tayo magpi-PHP. Oh, yun na. Sige. Ito po yung query, insert into my guess. Ayan, Pwede nyo maging basehan yan. Parehas lang po kasi. Tapos, yung values naman po, ganun lang din po yung logic. May open and close parenthesis, tapos may single quotation. Okay, apostrophe. Single quotation tawag ko dyan. So, dito po, values, tapos open and close parenthesis. Ano ilalagay natin sa product? Ay, wala pa pala ako nilagay, no? Sorry. Wait, ayusin lang natin. So, dito, class, palitan po natin to, yung product. Gawin natin txt product. Ayan. Tapos ito po is txt quantity. Tapos ito, class, txt price. Gets nyo? So, tapos po, class, next na gagawin natin, i-insert po natin siya dito. Double single quote. Apostrophe. Tapos, class, ang gagawin po natin dyan is, tapos, class, maglalagay po tayo ng double quotation. Tapos, class, maglalagay tayo ng plus. Kasi po, ipapasok po natin yung txt product.text. Pero before that, sorry, ko-convert muna pala natin, no? Double, ano yung double natin? Price is equal po siya sa double.parse. Tapos, txt price.text. Kasi, susubukan niya muna i-convert, class. Susubukan niya muna i-convert yung text price sa double price. I-convert niya from string to double sa try-catch. Kasi pag hindi niya na-convert, kunwari nilagay natin dito sa txt prices letter A, letter B, letter C, or any form of string, character. Tapos sinubukan niya i-convert to number. So mangyayari po dyan, ika-catch po siya ng exception X. Nakukuha nyo? So dito po palitan natin ng invalid inputs.
Hindi ko naman kasi memorize yung code. Yung logic lang talaga yung na-apply ko. Next po. Kumbaga class, dito po sa try catch, susubukan niya muna i-convert ulit yung number po sa, or data po sa text price. So pag hindi po siya number, syempre mag-error siya. Pero pag number siya, hindi siya mag-error. So ganun lang po. Next, int quantity is equal po siya sa, ito, naka-ano naman ata yung ano quantity naka string naman ata siya or varchar. So check natin yung structure. Ay, naka-int siya. Pati yung price. Sige. Hindi na problema yan. So int price na lang pala is equal po siya sa int.parse. Same logic lang po sa double.parse. Quantity. Txt quantity.text. So, kino-convert lang po natin yung string to int. Next po. So, dito po, after po natin maglagay po ng txt product.text, siyempre sa product yan, product. So, yung susunod po is quantity. So, dapat po sa quantity, single quote. Tapos double quote, tapos plus plus. Kasi lalagay po natin is yung quantity mismo. Gets? Next po. Since tapos na tayo sa quantity class, ano yung next value is yung price. So, yung price po natin is single quote, double quote, plus plus. Kasi lalagay lang po natin dito is txt, ano kasi yun? Txt, price yun. Dot text. Nakukuha nyo class? Ba't nag-error kasi hindi pa kompleto? Okay na? Gets nyo na? Nana? Kasi naka-string siya sa akin, naka-varchar. I-convert na lang natin yung price sa double kapag kinuha na natin. Next po, class. Buburahin lang po natin to kasi hindi po tayo magde-data grid view. Ang gagawin lang po natin, mag-insert lang po tayo. So, ulitin lang po natin, since may query na tayo, class, burahin ko lang, So, meron na tayong connection. May query na rin tayo. So, gagawa tayo ng MySQL command. CMD is equal po siya sa new MySQL command. Ipapasok lang po natin yung query. Tapos, sa query po, ilalagay natin dito is si connection. Nakukuha? So, kapag may class, di ba sa data grid view, gumagamit tayo ng data adapter. Dito po, class, gagamit po tayo ng data reader. So, class, lagay nyo lang po MySQL data reader. Ayun yung basahin. Reader. Is equal po siya sa new MySQL data reader. Tapos, lagay nyo lang dyan CMD. Tapos, di gumana, Sabi na Ganyan na lang. Tapos, class, kapag may reader na tayo, ang gagawin natin is reader po is equal po siya sa ano kasi lalagay dito? Mamuta ko bigla. MySQL. Wait, hanapin ko sa baba. Diba select command? Hindi siya select command. Di binalik niya yung susi ko? Sige, kunin ko lang. Pause ko muna, Ready na kayo marinig? Sorry, Yan, sige. So, dito class, so, yung gagawin natin, class, di ba nag-declare tayo na reader? Kasi usually, yung ginagawa po natin sa data reader is nag-a-apply po tayo ng changes or niraran po natin yung query natin. Nakukuha. So, dito class, dito po, lagay natin reader is equal po siya sa cmd dot execute reader. So, i-execute lang po niya yung command. Kaya nga kung mababasa nyo dito, class is execute reader. So, after po ma-execute ng reader, make sure po na tatawagin po natin yung load data. Kasi po, class,
ang logic po natin, kapag katapos po natin mag-insert ng data, ilo-load na niya yung data. Nakukuha. So, sige, try natin kung gagana siya, no? Sige, add tayo ng product. Oh. Sabong... Yan, sabong manok. Sabong. Quantity, 20. Price, 20,000. Tapos add natin. O, invalid inputs daw. Bakit daw invalid inputs? Bakit yung price? Ano ba yung price? O, invalid inputs daw. Ganito na lang gagawin ko. Print lang natin yung exception. X.message. Yan. So, yun ang kinaganda ng try-catch, no? Yan, ASD 10, 10. Tingnan natin error, no? So, connection must be valid and open. So, ibig sabihin yan, class, hindi pa tayo nag-open ng connection. So, to open po ng connection, class, after po natin dito mag-declare ng con, kailangan po natin i-start yung connection. So, con.open. Mais konyelo. So, pagka-open po ng connection, class, i-close po natin yung connection. So, lagi pong may con.open at saka con.close. Nakukuha nyo, class? Pinakita ko lang error para mag-gets nyo. Kung bakit ilalagay natin. So, dito, class, lagay po tayo, no? Product. Tas 1, 2, 3. Tas 1, 2, 3. Add po natin yan. Ayan, nag-add siya. Ano na yung nagawa natin, sir? Sir, paano pag walang load data? Sige, buray natin load data, no? Kaya gumawa tayo ng function ng load data para every time po na mag-insert tayo or any form of load data, hindi na natin i-code ulit yung load data. Nakukuha nyo? Para hindi na po siya redundant. Na? Wala pa. Pero madali lang yan. Mamaya. So next po is, di ba kunwari, class, ayan. Binura ko po yung load data. Maglagay po tayo ng price at saka quantity. Add natin yan. Hindi siya nag-load. X natin, no? Tapos start ulit. Nag-insert siya. Hindi siya mag-display agad. Kasi nga, hindi naman tayo nag-load ng data. So make sure po, class, after po, na gumamit po kayo ng query or any changes po sa ating mga data, make sure po na i-reload natin yung data. So, yan po yung reason ko bakit nag-declare po ako ng function dito. Nag-gets nyo? Gets pa? Sige, next. Update. So, yung update natin, class, typically po, or actually, talagang ganun siya, maglalagay po tayo dito ng label. Sana all may label? Hindi. Sumisimpatsa lang ako. So dito po, class, yung iba kasi walang label. Yung panay shared post. So dito, class, lagay po natin yung ID sa label. Tapos, class, lagay lang po natin dito sa font. Make sure po, yung font style natin, i-adjust natin. Hello? Sabi mo, hindi ka na magpapalit, Emerald. Tapos dito sa ID, class, copy-paste na lang natin yan, no? Ganyan yung background. Gusto nyo yung back color. Gawin natin white. Yun. Tapos, class, yung text, gawin lang natin, ganyan lang. Palitan po natin yung pangalan ng label. Gawin po natin LBLID. Sige, pindutin mo, tamo, mawawala yung recordings. Gagaslight ka ng mga niya, CPE. Salaran mo kasi, ganun. Magaling pa mag-gaslight yung mga CPE. Kasi yung LBLID. Ano yung purpose natin, class, no? Kung bakit natin nilalagay yung label, sige, pindutin mo talaga, tamo. Kasi, class, no, kapag pinindot, ganito yung... Ang hirap magsalita, pa may nagsasalita. Ulitin ko, no? Ganito kasi mangyayari, no?
Bali, kapag po nag-click po ako ng isang cell dito, dapat po lilitaw po dito sa sa label ID na yung number mismo. Kunwari, pinindot ko class 1, lilitaw dapat 1 dito. Pag pinindot ko yung 3, lilitaw yung 3. Kapag pinindot ko yung 4, lilitaw yung 4. Yung nasa grid yung sir, clickable pala yung mga yan. Kukode mo siya. Gumawa kayo laro, tapos on-click event, di ba? On-click event tawag doon kung nag-JavaScript kayo. So, ganito class, paano yung logic doon? So, dito class, meron kayo nakikita ang kidlat dito. Yung kidlat na yan, event po yan. Events. So, sa events po, kapag po nakikita niyo cell click, ano ibig sabihin ng cell click sa Tagalog? Pag pinindot mo yung cell. Pag pinindot mo, ayun ang cell click. Oh. Hindi nyo i-enable. Ano gagawin niya kapag pinindot mo yung cell? O, double click. Di mo nakita. Bahala ka na. So, gagawin nyo po class is magde-declare po tayo ng data grid view cell. Sorry, wala palang spell yun. So, data grid view cell na yan, ang pangalan natin dyan is ID. Is equal po siya sa data grid. Ay, data grid ba? Palitan natin, check natin yung pangalan. So, dito po class, DGV products. Kala ko may late na naman. So, DGV products. Ang gagawin na po natin is kukunin po natin yung row. Yan yung ayaw ko eh. Row. Ito, rows. Tapos po sa rows class, ilalagay po natin is yung e.rowindex. So sa row po, kukunin natin, ganyan lang po talaga yung syntax, ganyan lang kahaba. Dot, cells, hindi po column. So ano kukunin natin sa cells? Yung e.column index. Semicolon. Ano lang madali. Pero mahaba. Yun kasi mahirap eh. Ulitin ko po, no? Data grid view cell ID. Ibig sabihin po, i-store po natin yung data kung saan natin kinlik. Baka kasi may malito sa inyo. Ayan, kinoment ko na lang. Next po. Ibig sabihin, class, no? Discuss ko lang to. E-row.index. Ano yung kinlik ko? Kukunin yung index. E-column.index. Kung ano yung kinlik ko, kukunin yung column. Kunwari, class, ito. Pag pinindot ko to, pangilang ano to? Row. Pangalawa. Pangilang column? Pangalawa. Pag ito, kinlik ko, pangilang row to? Pangalawa. Pangilang column? Panguna. Pero yung start po ng index natin, 0, no? Ito po is 0 index, first index, third index, fourth index. So, ganun lang din po yung application niya sa row. Gets niya? So, next po. Ang gagawin naman po natin, class, is label po natin ID that text is equal po siya sa ID that value that to string. So, i-convert lang po natin yung value to string. Kasi po, yung ID po natin, hindi naman po siya string eh. Data grid view cell siya. So, kailangan po talaga ng to string. So, pag pinindot po natin yung class, tingnan natin kung ano mangyayari. Pag pinindot ko yung 4, pag pinindot ko yung 3, pag pinindot ko yung 2, pag pinindot ko yung 1, pag pinindot ko yung 10, pag pinindot ko yung 10, 1, 2, 3, and so on and so forth. So, nagagets yung logic doon. Kanya lang ka-accept. Dalawang linya lang, oh. Next, ang gusto ko, class, ito lang yung napipindot. Pang ilang column to, class? Sorry, ito pala. Diba, nag-error pa? Ulit. Pang ilang column to? Itong 4. Pang ilang to? Hindi ko tinatanong yung row, no? Column. Pang ilang column to? 0. So, gagawin yung class. 0 nga. Sabi ko, kapag yung index nyo, class, nag-i-start tayo lagi sa 0. Pag first index, mag-gets ko sana. Pero sinabi mo, 1. So, class, di ba, class, nakikita nyo? Class, nakikita nyo to, class, di ba, kapag pinindot ko yung index na to, nag-error siya, di ba? So, gagawin nyo, class, para hindi mag-error, burahin nyo lang yan. Tapos wag nyo na i-type ulit. Then, joke lang.
Hindi, iba yung gusto kong mangyari. If, naglalagay po kayo ng if, e.column index is equal po sa 0. Sige. If equal po sa 0, no? Yun lang po yung kukunin niya. Gets nyo? Di ba pa 0 index to class? Tama. Ito naman, kapag pinindot ko, hindi siya gagana. Oh. Ito lang yung gumagana, yung ID. Kasi gusto lang natin i-print dito yung ID eh. Kaso may error pa yan. Pag kilik po natin yung row na yon, yung first row, mag-error siya. So, ang gagawin nyo class, ikaw naman, kunin mo yung table header. Tapos i-convert mo to value. Gawin mo. Wala naman value kasi yung table header siya. Tapos po, maglagay po tayo. Di ba ang gusto lang natin mapindot class is yung row na to, isa sa baba. Pang ilang index to? Oh, nag-error siya. Pang ilang index yon? 0. Maniniwala kayo hindi yan 0? Negative 1 yan. Try nga natin. Baka mali ako eh. Baka sabihin nyo mali-mali tinuturo ko eh. Row index. Di ko naman kasi kabisado. Ang ano lang, yung logic ko lang. So, lagay po natin greater than 0. O yan, hero.index greater than 0. Try natin kung mapipindot yung 1, no? Hindi siya. O, nag-2 siya, nag-start. Ayun, no? Hindi napipindot yung 1. Pero at least kapag pinindot ko to, hindi na siya nag-error. Nagsusort na lang siya. So, gagawin lang natin, class, negative 1 nga siya. Oh. So, mapipindot na yung 1. Pero ito, hindi na siya mapipindot. Ayun, di ba? Gets nyo na? Explain ko nga. Sige, lagay ko sa comment. Buray natin to, no? Ayan. Yung if na e.column index, yan po yung mga ID. Kaso, kaya may negative 1 kasi yung negative 1 po, index po, ay column header po yon. Gets ba? Yan naman talaga yung purpose ng comment eh. Pero madalas, ginagamit ko yung comment pan-disable ng function. Kunwari, ayaw ko gumana to, comment ko na lang siya. Next po, nagigets nyo na kung paano kunin yung ID. So, alam nyo na yung gagawin nyo ha. Mag-individual coding kayo lahat. So, next po, bibigyan ko naman kayo oras. Siguro 30 minutes each student. Next, di pa tapos yan. May update pa tayo. Class, dapat kasi pag pinindot natin yung index na to, no, or pinindot natin yung mga rows na to, ayan, yung sabon, mapupunta dito sa product. Yung quantity, mapupunta dito sa quantity. Yung price, mapupunta dito sa price. Alam niyo kung paano gawin? Dahil lang yan. Copy-paste na. Copy-paste na lang natin, no? Ayan. Tapos, yung LBL ID, palitan natin ng TXT product. Yan yung una, di ba, product? Tapos, ang gagawin naman natin, class, imbis na ID, ilalagay natin is product mismo. Saan natin kukunin yung product? Pang ilang column siya? 1. Plus 1. Ano katabi ng ID? 0. Oh, 1 yan. Oh. 1. Katabi ng ID. 0 yung ID, 1 yung product name. Tapos class, yung product na po yan, lagay lang natin dito. Subukan lang natin kung gagana, no? Click lang natin. Oh. Oh. Nakukuha niya? Next po. Ganun lang din po yung logic. Sige, palitan natin to, no? Tina, kayo na pala umintindi dyan. I-store po natin yung data kung saan natin i-click yung product name. Product. Yung product mapupunta sa text box na product. Next! Baka kasi may magtanong pa eh. Basahin nyo na lang. Next po, store po natin data kung saan natin i-click yung quantity. Papunta sa text box na quantity.
So, dito po class, palitan natin ng quantity. Quantity, quantity, quantity. Yan. Next po, plus 2. Kasi, next index po ng column, di ba ito yung 0. 1. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo, syempre. Yan. Pagpindot natin, no? Next. Ganun lang din po yung logic. Doon sa isa. Doon sa price. Palitan lang natin ng price. Gusto ko price. Yan, price. Manyaman, price na eh. Oh, plus 3. Direct to the card. Oh, yan, price. Price. Naintindihan nyo naman yung pinaggagawa ko? O yan. E di nakukuha na natin yung mga data. Hindi pa. Di pa tayo nakakapag-update. Wala pa. Oh. Anong add? Oh, mag-a-add siya. Kasi di mo pa chinecheck kung nag-exist yung product name. Pwede niyo ma-edit yung punari sir, no? I-buy niyo. Ay, wala pa pala yung Pwede. Pero nakalagay na yung sabon na yan, sir, pati yung mga... Mapapalitan mo yung end yan, sir. Sige na, sir, pa-lagay. Sige. Wait lang. Kukode ko muna. Kukode ko muna. Dito po sa update yon. So, yung update po class, ang gagawin lang po natin is MySQL. MySQL connection po. Con is equal po siya sa new MySQL connection. Lalagay po natin dito yung const string. Nakukuha. Next po, try, catch, exception, X. Okay, exception X, message box, dot, show. I-show lang po natin yung X, dot, message. Yan. Next po, con dot, open. Tapos, con dot, close. So, pagka-open na po natin ng connection, ang gagawin naman po natin is MySQL command, cmd is equal po sa new MySQL command. Ang ipapasok na lang po natin dyan is yung query, tsaka wala pa palang query. Pero lalagay na natin yung query. Parang iPhone. Query, tapos con. Tapos po, maglagay po tayo ng string, query. Ano yung query na ilalagay natin? Update. Anong pangalan ng table? Product. May S ba yun? Ano yun? Memorize ko. Ano tawag doon? Muscle memory. Kapag mali na isang letter, mali na yung iba nun. Kasi yung hand placement. So dito class, yung update data, no? Makikita nyo class, dito, no? Ito yung query, update, pangalan ng table. Ano yun sa set nyo? Class, tandaan nyo, no? Hindi pwede mauna yung word kasi sa set. Mag-set muna kayo bago nyo hanapin. Pagka sinuna nyo yung word, tapos set, ang mangyayari, mag-error yung query nyo. So ulitin ko, set muna. Ano yung set nyo? Okay, next po, isa-set po natin. Ano isa-set natin? Usually, ang binabago lang natin dito is price at saka yung price lang. Kasi kapag mababawasan ng quantity sa pag-order, hindi naman tayo mag-order. Isa lang yung gagawin nyo, pero kayo tatlo. Tatlo update nyo. Multiple update. Next po, class. So, yung price na po niyan, ang gagawin natin, class, di ba, txt price yan. Punta lang tayo sa update na code, tapos, lagay po natin, isa-set po natin yung, ano isa-set natin dito, class? Ano yung babaguhin natin sa product? Yung price. Set price daw. Capital ba yung price? Capital siya, ito. So, set natin yung price. Ano ilalagay natin yung sa price, class? Yung txt price.text. Gets nyo? Where
Paano yung pagbabasihan natin, class? Yung pagbabasihan po natin sa pag-update natin, class, kunwari gusto natin i-update yung ID number 2. Papalitan natin yung price ni ID number 2, which is 25. So yung where po natin, nilalagay po natin yung ID. Yes po. Where ID po is equal po siya sa LBL ID. .text. Mas okay yung ID. Kasi yun yung mas standard. Mas madali. Yun yung nakasanayan. Next po, kapag meron na po tayo ng command class, ang gagawin naman po natin is may SQL data reader is equal po siya sa CMD dot execute reader. Open and close parenthesis, semicolon. Dahil po nag-error kasi wala pa tayong pangalan na reader. Nakukuha nyo, class? So, ganun lang din po yung logic niya sa pag-i-insert. Tingnan nyo, no? Pag-a-add, halos pares lang, no? Tapos, after po natin mag-update, class, syempre, ilo-load na po natin yung table. Laging ganyan, ilo-load nyo. Sige, subukan natin, no? Pindutin natin to, tapos palitan natin yung presyo. Saan yung presyo? Ito. Gawin natin 10K. Tapos update. O, nagbago siya. O, ito, palitan natin to, yung number 4. Gawin natin piso. O. Ito yung number 4, oh. Sige, palitan natin to. Gawin natin 2. O, update. O, 3. So, yan lang po yung update. Pero kung trip nyo maglagay ng message box kasi gusto nyo siya, pampatagdag daw ng score, sabihin nyo, no, updated product price successfully. Yan. Para may update lang. So, kunwari na, nag-update ako, class. Ayan. Pindutin natin to. Palitan natin yung price. Gawin natin 202. Update natin, papakita siya ng message box to confirm na nakapag-update na tayo. Tapos okay na natin. Sige, comment na natin. Magpapakita siya ng message box na nag-update na yung price natin. O sige, yan, lagyan na lang natin ng ganyan. Eh bakit ko sinabi ko? O Paul, gising. Huwag ka matulog. Kahit dalawa pala yung Paul. Next po, delete. Tignan nyo, mayroon pa tayo sa oras. Wala. Katapos sa label, magbe-break na. Ay. Next po, class. Next. Palitan na natin ito ng delete. Wala, para maganda lang tignan. Symmetric. Hindi mo sure. Malay nyo, purple. O, diba? Uy. Yun ko. Preference ko yan eh. Next. O, pwede na yan. Red. Sorry naman. Nice ko lang bulsa ko. Next po, class. Next. So, i-access lang po natin yung delete dito. Napin nyo lang yung delete. Ito po, class. Oh. Delete. Nasaan yun? Ito, delete data. Ayan. So, class, ito lang yung query yung makikita nyo. Delete from. Table name. Where ID. 3. Yun na yun. Yun na yun. Yan yung pinakamadali. Sige po, class. Lagay na natin sa query. Manu-manuin ko na lang code. So, again po, ano ilalagay natin dito? May SQL
Ano? Command. Ay, sorry. Joke lang. Connection. Con. Is equal po siya sa ano? New. Basahin nyo lang ulit to. New MySQL connection. Ano yung papasok natin dito? Constring. Ano yung constring? Ito po yung constring class, oh. Next, ano yung next ilalagay natin? Try catch. Ano yung kakatch natin? Yung X mo, ay. Sino lang sasalo ng X? Ay. Message box that show X dot exception. Exception ay message class. Exception lang po yung ikakatch nyo, no? Hindi, X ng iba. Next! Hindi. Joke lang yan. Sinasabayan ko lang yung humor nyo. Next! Next class. I-try, di ba, try catch nyo, ilalagay nyo lang po dyan is open. Icon.open. Susubukan niya muna i-open yung connection. Kasi pag hindi niya na-open yung connection, mag-error siya. Tapos, con.close. Sige, subukan lang natin kahit dyan lang, no? Update to, no, class? Ay, delete pala. O, kinlik kayo delete, walang problema. Pag kinlose ko to, i-stop ko yung MySQL, delete. O, ayaw. Sige. Di ba? O. Nag-error na siya. Nakukuha nyo, class? Malay nyo, may makita kayo ulit sa essay nyo. What is the purpose of try-catch? And give an example of try-catch. Ba, diniscuss ko naman yun, di ba? Yung double dot parse, diniscuss ko yun. Tapos yung USB na logo, kinalimutan nyo. Yung USB na logo, kinalimutan. Paano kaya USB na logo yun? Super interior din ng logo. USB nga kasi sinasaksak mo sa USB. Sure ka? Sure ka? Sure ka? Sige. Yung password, sir, ha? Sure ka? USB Type B ang tawag doon. Hindi ka kasi nakikinig sa IT era nyo eh. Wala pa kami, sir. Ah, anong tawag mo dyan? Oh, pa-square yan. Ano? Bumibili ako niyan, kaya alam ko. Rectangle lang yung alam ko, sir. Sa printer, sir. Oo nga. Oo nga, Type B ang tawag doon. Yan din yung ginagamit sa Arduino. Type B. Yung Type C, alam nyo na. Yung Type A, alam nyo na. Hindi nyo alam? O yan, Type A. Ito yung Type A, oh. Yung ginagamit sa mga lumang Android dati. O, Type C, alam nyo na, no? Ginagamit ng ano. Oh, hindi naman dyan yung lesson natin. Basta yung sum. Yung next nyo, no? Sa putahe ngayon, eh. Ayan, start na po natin, no? Pinakita ko lang po yung connection sa inyo. Next! MySQL command is CMD po siya, is equal po siya sa ano ilalagay natin? Basahin nyo lang ulit to, class. New MySQL command. Ano yung command po natin? Query at saka con. No, wala pa. Yun. Siyempre wala pa tayong query. String query muna. String query. Delete. Tingnan nyo yung ano, class. Balik tayo dito sa W3 School. Para may pupuntahan kayo just in case na makalimutan nyo yung query. Ayan, delete from. Ano daw yung table? Product. Where yung ID? Saan tayo kukuha ng ID? Sa label. Pero tama, sa row din. So, delete from product where ID. Capital ba yung ID? Is equal po siya sa double quote plus plus lbl id dot text.
Tapos po, sabihin natin na tapos niya pong i-delete po yung product through ID, magsishow po siya ng message box. Message box that show deleted successfully. O, kung gusto nyo successfully deleted, pwede naman. Baka... Tapos po, class, iloload niya yung table. Pagka okay, iloload na niya yung table. Gets? So, sige, subukan natin, no? Tingnan nyo, class. Pagka pindot natin dito, pagka delete natin, hindi pa siya mati-delete. Kasi hindi pa natin pinipindot yung okay. Oh! Wala, ba tayo gumana? Kayo kasi eh. Capital ata eh, niloloko nyo. Ay, small siya. LBL text. CMD open. Ah, alam ko na. Wala kasi tayo reader. Tinanggal ni Canlas. MySQL data reader. Ano alam nyo na yung purpose ng data reader? Is equal po siya sa CMD execute reader. Hindi niya may execute yung CMD kasi po wala po tayong reader. So yun lang yung purpose nun. Delete. O, diba? Delete. Delete. Hindi sila yung ID sir, hindi urong. Tapos bibin na lang. Mawawala na din yan sa database mo. Yes po, mawawala po sa database. Pag ni-refresh natin class, wala nang laman. Next po, meron pa po tayong bug na nakikita. So, product name, sabihin natin, Diwata Pares. O, yung price, magkano yun? 25. Add natin. So, may Diwata Pares tayo dito. Pag dinilit natin class, kung makikita nyo, meron pa tayong mga data dito. So, dapat magbablank po lahat yan. Tignan nyo, no, class? Hindi nabubura yung ID, di ba? Pag dinilit natin, no? Successfully deleted, pero wala naman tayong 5 dito. So, ang gagawin po natin, class, ano yun? Hindi mo ulit yung ID function. Dire-diretso lang kung nakaka-ID. Yes po. Hindi siya pwede umulit. Ang gagawin po natin is public void, okay, void na lang. Void clear data. Open and close parenthesis, ang gagawin niya lang is yung LBL ID.text is equal po siya sa null. Okay, sige, ganyan na lang. Gusto niyo yun. Next po, yung txt price.text is equal po siya sa null. Tapos po, yung txt quantity.text is equal po siya sa ayan. Tapos yung txt price, txt product.text is equal po siya sa yan. So, yung clear data po, every time po na nagkakaroon po tayo ng mga query, make sure po na i-clear natin. So, si add po, after nyo po, i-load yung data, i-clear na niya yung data. Gets? So, copy-paste, update, paste, delete, paste. Lagyan natin ng comment para hindi kayo malito. Hindi, wag na. Kaya nyo na yan. Diwata Pares, delete. Wala na laman. Next, delete. Add. Delete. So, yun lang po yung crude ng C#.NET framework. May tanong pa kayo? Hindi pa tapos yan. Meron pa tayo gagawin isang system. Ordering system. Lahat ng products na in-add natin is kapag click natin, add to cart, click natin, add to cart, click natin, add to cart. Medyo lang, matrabaho yun. Tapos lahat na nasa cart, lahat ng price, mag-a-add siya. Tapos, bababawasan lang kapag nag-purchase na. Gets?
Pero kung gusto nyo, kung trip nyo lagyan ng picture to, pa kayo bahala. Pero kayo nagagawa na. Sige, meron pa tayo isang oras. Huwag na mag-alala. Hindi pa. Sulitin natin tuition nyo. Class! Hindi pa tayo tapos sa login. Ito na yung magiging last discussion ko sa inyo kasi reporting na kayo. Oh, wait lang. Dire-diretso na. Sige. Class, ganito po yung sa login. Create po tayo ng bagong form. Porque natapos yung system, tapos yung klase, hindi dapat ganun. Ali. So, add tayo ng bagong form. Class, add tayo ng bagong form. So, yung bagong form na po niyan, yan po yung magiging login form natin. Makukuha nyo? So, sabihin natin yan, class, ganyan. Kaso, pag nirun natin, una nagra-run yung form 1. Sir, paano yon? Punta lang po kayo sa program CS, then, imbis sa form 1, si form 2 po ilalagay nyo. Sige, comment natin. Para po, form 2 po yung unang magra-run. O, pag nirun natin class, syempre si form 2 unang magra-run. Ayan o, form 2. Nakukuha nyo class? Yung pinaulit ko. Nakukuha nyo class? Next! Lagay lang po tayo ng label dito. Tapos lagay po natin inventory, basic inventory system. Palakihin lang po natin yung font. Yan. Basic, literal basic. Yung next active. Hindi. Reporting kayo, gagawa talaga kayo ng system. I-report nyo yung ginawa nyo system. Tapos, dadagdagan natin yung discussion nyo, hindi lang siya exclusive for system. Pero mamaya na lang yan. Sige po, next. Text button. Text box, sorry. So, lagay lang po natin dito sa placeholder class. Username. Tapos dito class, password. Then class, kung naalala nyo pa, yung use system password character, kapag tinro natin yan, ano mangyayari kapag magta-type tayo sa password? So, ganito yung mangyayari. O, -2 ha. Ito. Yan. Para wala kayong reklamo. Tapos po, button. Text button. Na-flutter ako. Sa Flutter kasi text button tawag sa mga ganyan. Button siya na may text. Kaya text button. Dito kasi button lang. Meron din kasi icon button. Icon naman yung button. Next po, yung text natin class. Kailan po natin login. Next. Next po, dito class, balik lang po tayo sa inventories. Create po tayo ng table. Yung table name po natin dito is account. Tapos po, lagay lang po natin dito ID 255. Then auto increment. Malay nyo, pwede kayo mag-create ng user. Tapos po, username. Then password. Varchar. Then, 1,000. Pati 1,000, wala lang. Trip ko lang. Then, save nyo lang class. Okay na. Tapos, gawa po tayo ng user account. Lagay lang po natin dito, A, B, C, D, E, F, G. Ba, nagsawa na kayo sa admin 1, 2, 3 ko eh.
It's 1, 2, 3. Yan, A, B, C, D, F, G, tas 1, 2, 3. Meron na tayo user account. Next, pagka-login class, gawa lang po tayo dito sa taas. Lagay po natin public string is equal po, const string po siya. Is equal po siya sa data source. Lagay na natin, sige, 127.0.0.1. Tapos, next po is localhost lang yan, pares lang yan. Kung nakikinig kayo, networking pa kayo? Sige, 127.0.1. Ang ilalagay naman po natin next is username, root, password, yan. Tapos table, database, inventory, with S. Nakukuha nyo class. Inulit ko lang. In-hard code ko. Next po, gawa po tayo dito ng Boolean, magre-return tayo ng Boolean value function. So, bool is login. Tapos, ipapasok po natin parameters dyan is string username, tsaka string password. Tapos po, class, gagawin po natin dyan is string query. Is equal po siya sa select count. Bibilangin niya kung ilan yung may ganon. Kunwari class, nilagay ko dito, ano po yung may mga username na may A, B, C, D, E, F, G, tsaka 1, 2, 3. Ilan sila? Isa. Pero pag pinalita ko yung password, ginawa ko 1, 2, 3, 4. Ilan yung may ganon? 0. So kapag po may nag-e-exist po sa table natin na greater than, or pag may nag-e-exist po na data na katulad po sa input ni user, kunwari input ni user po is A, B, C, D, F, G, tsaka 1, 2, 3, syempre nilitaw yan as 1. Kasi meron siya. Nag-select all tayo. Pag may lilitaw, automatic lalagin ka na niyan. Pero pag walang lilitaw, automatic invalid password. Nakukuha nyo, class? Nakukuha nyo? So, ano yung table natin dito? From, saan tayo kukuha ng data? Account. Gusto nyo mag-CR? Break. Sige, 15 minutes break. So next class, next po na gagawin natin class, kasi baka sabihin nyo, di ko diniscuss yung logic ng login eh. Kilala ko kayo eh. So gagawin naman natin sa logic ng login, di ba, saselect niya yung account. Tapos ang i-select niya account where username daw is equal po siya sa single quote, then double quote, tapos plus plus. Then ilalagay po natin dito is username. Kasi po may parameters tayo dito. Tama. Next. And password is equal po siya sa single quote, double quote, plus plus, password. Sa galing password, dito po sa parameters. Next. Pag okay na po yung query natin, class, maglalagay lang po tayo ulit dito ng MySQL connection con equals new connection, MySQL, sorry. Connection, then constring. Next po, ka-constring class, try, catch. Lagi na may ganyan. Expect nyo na yan. Exception, X. Message box, dot show, X dot message. So, okay na po yung try catch natin. Con.open lang po tayo. Para ma-open po yung connection, then con.close. Siyempre, pag may in-open tayo, dapat kino-close natin lagi. Ganun naman talaga, di ba? Ikaw, pag sinindi mo yung ilaw, dapat papatayin mo rin. Na hindi ba? Pag sinindi mo yung computer, di ba papatayin mo din. Ganun lang din yung logic dito, bakit may open and close siya. Kung gusto mo habang buhay nagra-run sa system yan, okay lang, sige. Next. Pampataas kasi ng memory usage kapag hindi mo kinlose. Next. MySQL command cmd is equal po siya sa new MySQL command
query, tapos po CMD. Ay, con. CMD. Next po, may SQL data reader is equal po siya sa cmd.execute reader. Tapos po, lalagay po tayo dito ng int count is equal po siya sa cmd.execute scalar. Tapos, i-convert nyo lang po yan to i-convert nyo lang po yan ng sabi, basahin natin error, no? So, sabi daw, yung first call of the row may return, ano? Sino? Sige, wait lang, ha? Ayun, ano? Ayan, okay na. Kaya kung babasahin yung class, ang sinabi daw dito, pwede daw siya mag-return daw ng null empty. So, gagawin natin, class, para mawala po yung error, ang ilalagay po natin is convert to int 32. Tapos, ipipaste nyo na lang po yan. Kasi, class, yung CMD execute scalar, hindi naman po siya int eh. So, i-store po natin yung value na int. Tapos po, class, di ba meron na tayong count? If daw yung count is greater than 0, kapag daw yung nilagay ng user, nag-e-exist na daw siya, ang gagawin lang po natin is, alam nyo na to, form 2 equals new form 1. I-logic lang natin dati. Tapos, this dot hide. Tapos po, form 1 dot show. Ano lang, else. Kapag daw yung tinype ni user is hindi nag-exist sa database, pag hindi siya greater than 0, ang gagawin niya po is message box dot show invalid username or password. Pwede din invalid credential. Subukan natin mag-login, no? Kinol ko na ba to? No, nag-error. Ay, wala pala siyang return. Return type pala tayo, no? Sige, baguhin natin. So, dito po, return true. Ayan. Tapos po, return false. Lo. Yung patagin nyo sa bottom, sir. Wala na akong problema. Ayan, okay na yan. Next po, sorry class. Kailangan pa pala ng username at saka password dito. Parameters. So, yung login na yan, lagay lang po tayong is login. Tapos, txt username dot text. Tsaka txt username at password dot text. O ba nag-error kasi yung pangalan natin hindi siya nakaayos. Tapos nakaayos pala, no? So, lagay lang natin dito txt username. Tapos dito po is txt password. Pinapaikot-ikot ko lang kayo, no? Yan. Pagka-login, subukan natin mag-login. So, admin. Siyempre, mag-error mo na yan. 1, 2, 3. May error pala. Alisin natin. So, lalo lang kasi ni Adrian to eh. Wala natin execute reader. Admin, tapos 1, 2, 3. Oh, invalid username or password. Pero kapag tama, A, B, C, D, E, F, G. So, yun lang naman. Sige, pakiayos na yung lab B.